Hello Obra Pintura! Don't forget to like, share, and subscribe my daddy's YouTube channel. Thank you! Pintor kami, walang hindi kayang gawin. Pintor kami, walang hindi kayang gawin. Hello po mga ka-Obra Pentura. Isang magandang araw pong muli sa inyo lahat. Ito pong mula inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pentura. Meron po akong nabili pong airbrush sa Amazon po online. Ay double action po itong nabili ko. Ito po yung airbrush. Ngayon po atin pong bubuksan, i-unbox po natin. At ituturo ko po yung simpleng paggamit po kung paano po natin ito gagamitin. Ito po ay nabili ko po sa Amazon ng 198.99 real. Kaya buksan po natin ito at nang makita po natin kung ano po yung mga laman sa loob. Ito po yung kanyang hose. Maganda po yung hose niya, malambot. Flexible po talaga yung hose niya. At ito po ay sumusukat po ito ng 2 metro. 2 metro po yung sukat ng kanyang hose. Yung haba niya. Kaya medyo mahaba po yung hose. At ito po yung charger niya. Ito po yung charger. Hindi po charger yung sa kuryente. Iba nga pala yung charger. Kasi hindi naman po ito rechargeable. Ito po yung gagamitin po para po sa kuryente. Ito po yung pansaksak niya. Kalagin lang po natin yung tali. Medyo mahaba din po ito. May 1 metro din po yung haba nitong charger. Ito po ay pwedeng isaksak sa 110 to 20. Kasi po yung out po nito ay 12 volts. So ito po ay yung maliit na to. Ito po yung pinaka holder po ng ating pong airbrush. At ito po yung ito po yung compressor. Small compressor po para po sa airbrush. Ayan. Ito po, dito po ito yung kinakabit sa butas na ito. Ayan po. Ayan po, pag nakakabit na po yan dyan, dito po natin isasaksak yung airbrush kung sakaling mamamahinga po tayo o kung sakaling tapos na po. Dito lang po natin isasaksak yung airbrush. At ito naman po yung lagayan nitong hose. Ito po yung hose niya. I-attach lang po natin siya dito. Ayan po, ganun po. At sa kabilang dulo naman po ng hose, dito po natin ilalagay yung pong airbrush po natin. At ito naman pong isang nakikita po ninyo, ito po yung adjustable po kung paano po tayo mag-a-adjust po ng hangin. Kung gaano po kalakas yung ibubugang hangin galing po dito sa compressor papuntang airbrush. At ito naman po yung isang butas na ito. Dito naman po yung power plug. Ito po yung power plug na nakita nyo kanina. So ayan po, ganun lang po. At isasaksak lang po natin ito sa 220 or sa 110 na kuryente. At ito naman nga po pala yung pinaka power button po. Start button. Pag nasaksak na po natin to, ito po yung pinaka button niya para po siya mag-working. Para po siya mag-work. Ito naman pong isa ay filter po to.
air hose filter. Ayan po. Ito po yung air hose filter. Ito po ay pwede po nating ikabit dito. Pwede po natin siyang ikabit dito. Pag nakabit na po natin siya dito, dito po naman natin na isusunod yung pinaka ano po ng airbrush. Dito po natin ilalagay. Ngayon, kung hindi po kayo komportable dito ilagay at medyo nahihirapan kayong humawak ng airbrush, pwede naman pong dito natin siya ilagay. Nasa sa inyo po yung kung saan po ninyo gustong ilagay yung pong pinaka-filter. Pwede pong dito po natin siya ilagay sa may compressor. Ayan po. Pwedeng dito po natin siya ilagay. Tapos saka po natin iduduktong yung pong pinaka-hose niya. Ayan. Nasa sa inyo pong pamamaraan, kahit saan naman po pwedeng ilagay ito. Dito sa compressor o sa airbrush. So ito na po yung ating airbrush. Ito po ang airbrush po natin. Talaga pong selyadong selyado. Medyo marami pong takip. So ito po yung laman po ng airbrush po. Ito po. Ito po yung pinakaano po niya. Tawag dito yung panghigop ng pintura. Ilulubog po natin siya sa pinta. Pipindutin po siya natin. Ano po bang tawag doon? Basta yun na po, yung panghigop ng pintura. Saka po natin ilalagay dito sa airbrush. At ito naman po, yung pong para po pagka lilinisin po natin itong airbrush, meron pong tools na maliit. So ito po yung airbrush. Nakaano pa po siya. Malambot po ito. Ano pa po ng parang rubber po ito para po hindi po masira yung airbrush. So ito po, kung wala po kayong ganitong hose at yung available nyo lamang po yung hose na ordinaryong hose, pwede po isusuot lamang po dito. Halimbawa po ito po yung ordinaryong hose. Ito po isusuot lamang po natin sa hosya. Ganon. Tapos lagyan na lamang po natin siya ng pahigpit para hindi po sumingaw yung hangin. Pero pwede po natin itong alisin. Ayan po. Kasi nga po, ang available po natin dito, ayan po, naalis na po natin. Ang available po natin dito, ito pong hose na kasama po sa binili po natin. So ito po yung sa airbrush. At dito po natin ito ikakabit. Ayan. So ayan, ganun po yung procedure at ang tamang paghawak po. Ito po yung daliri natin na pang-adjust po sa pinaka-switch po ng airbrush. Ito naman pong dulong ito, na andito po yung adjustable po. Pwede po tayo mag-adjust dito, nabubuksan po ito. Ayan. Pwede po tayong i-adjust po natin ito. Nasa sa templada po natin kung ano po yung magandang buga po ng pintura na nagagalaw po to. So ayan po. Ngayon po mga Cobra Pintura, ito po yung pinaka switch po niya. Ito po ay ididiin po muna natin. Pupus po muna natin siya. Pagka napus na po natin siya, magre-release na po siya ng hangin dito. Kasi po, pag hindi po muna natin ito ipinus at binigla po natin na hatakin para bumuga ng hangin kasama ang pintura, medyo bigla po yung labas ng pintura. Hindi po maganda. Kaya po medyo ipupus po muna natin bago po natin hatakin. Pahatak po ito. Alalay lang po ng hatak. Ito po ay magbibigay po ito ng maliit na pintura. Parang lapis po, parang ballpen po ang pagkakasulat nito, pinong-pino po. At pag ito naman po hinatak natin ng todo dito patalikod, pahatak. Nakatodo na po yung hatak, ito po ay magbubuga po ito ng malaking buga na
pwede po natin gamitin sa pagre-retouch ng mga pinturang maliliit na i-retouch po natin. Ayun nga po ha, konting hatak lang po. Ito po ay magbibigay po ng maliit na buga ng pintura hanggang sa papalaki ng papalaki habang hinahatak mo po dito sa patalikod. At ito naman po yung pinakaano niya, lagayan po ng pintura. Yan, ito po yung pinakalagayan po ng pintura. Kung maglalagay po tayo, huwag po nating masyadong pupunuin. Kasi matagal naman po maubos. Ito po yung takip. At kailangan po, kung wala po tayong pintura na talaga pong pang airbrush, pwede naman po natin gamitin dito yung sa mga water base. Conforme po sa ating pong paggagamitan. Pwede po yung water base, pwede rin yung enamel, at pwede rin yung lacquer. Ngayon po ay sisimulan po natin na testingin yung pong airbrush na binili po natin. So ito po, tingnan po natin yung pong maliit na guhit. So ayan po yung maliit na guhit po sa spray sa airbrush. Ngayon po medyo ayan po yung isa pong stroke. So ayan po. Kung gusto nyo po na medyo malaki, hahatakin lang po natin ng kaunti. So ayan po, medyo malaki na po yung guhit niya. Ngayon po, kung gusto niyo po kung medyo malaki pa po, isasagad po natin yung pong hatak nitong switch. So ayan po. Ayan po yung iba't ibang klase po nito pong double stroke po na airbrush. Kaya ngayon po, kung gusto niyo pong meron kayong i-retouch na mga painting o mga pintura, hahatakin nyo lamang po siya pataas ng konti. Alalay lang po taas baba para makita po ninyo yung pong tamang buga po ng pintura. Ganito po, tingnan po ninyo. Yan, alalay lang po kasi po mataas po tayo. Ngayon po, kung may nasa sa inyo po, kung kayo po ay magpipintura, pag medyo binaba po ninyo, makikita po ninyo ang diferensya. Ayan po. Taas po ulit natin. Ayan po yung pong nagiging ng airbrush. May iba't ibang klase po siya ng buga. Meron naman pong single stroke po ng airbrush po. Ang single stroke naman po na tinatawag, yung po ay katulad lamang po nitong huli, na magbubuga lamang po siya na para po siyang spray gun. Yan. Ganyan lamang po yung single stroke na airbrush. Yan lamang po. Kaya pag meron po kayong mga i-retouch, napakaganda po nito at hindi po gasinong maamoy at hindi gasinong mausok. Kasi po pagka airbrush spray gun po ang gagamitin natin, masyado pong magabok. Pero pagka ito pong airbrush, medyo maganda po at safety pa po, walang gasinong ingay. Ganito lang po, basta pindutin nyo lamang po muna nang mag-release yung hangin, hatak ng kaunti po, may makikita na po kayong pagkakaiba na iba't ibang pamamaraan po ng buga ng pintura. So ayan po. Pwede rin nyo rin pong medyo palakihin ng kaunti. Sabi ko nga po, conforme po sa inyo pong paggamit ng airbrush.
Ganun lang po mga Kaobra Ventura. So ayan po mga Kaobra Ventura, sana po ay medyo may natutunan po kayo sa simple pong pamamaraan kung paano po gamitin ang airbrush. Ayan po ay nasa sa pulso po ninyo ang paggamit, tsaka kung kayo po may pipinturahan, alam nyo po kung paano po hatakin yung brush, kung gaano kakapal, kapino ng pintura na dapat po ninyong ibuga. Kaya pag-aralan po natin yung mga dapat maayos na pagpindot po dito po sa pindutan ng airbrush. Maraming salamat pong muli mga Kaobra Ventura. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Ventura. God bless po.